Good day. I'm reporting Chapter 5, Care and Handling of Evidence. I'm Michael Junseano, Professor Mark Anthony Rigor. Next, Identification Evidence. Identification evidence is used by the prosecution in a criminal trial to identify the person who is alleged to have committed a crime. There are different types of identification evidence, including visual identification evidence, fingerprint evidence, and DNA evidence. Ang ibig sabihin ang ev- ng identification of evidence, ang ebidensya ng pagkakakilanlan ay ginagamit ng prosecution sa isang kriminal na paglilitis upang kilalanin ang taong pinaghihinalaan na nakagawa ng krimen. May ilang iba't ibang uri ng ebidensya ng pagkakakilanlan, kabilang ang mga ebidensya ng visual na pagkakakilanlan, ebidensya ng fingerprint, at ebidensya ng DNA. Next, recording the evidence. Recording or documenting evidence as it is collected is a critical component of the compliant investigation process in the midst of an intense interview or a complex observation. It is possible to forget to make adequate notes or to overlook recording essential information about how the information was acquired. Ang ibig sabihin ng recording the evidence, ang pagtatala o pagdodokumento ng ebidensya habang ito ay kinokolekta ay isang critical na bahagi ng proseso ng pagsisiyasat ng reklamo sa gitna ng matinding pakikipahayam o komplikadong obserbasyon. Posibleng makalimot gumawa ng sapat na mga tala o hindi mapansin ang pagtatala ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung paanong nakuha ang impormasyon. Next, collection of evidence. Once they have been located and identified, precaution need to be taken to prevent damage, contamination, or transfer. Collection techniques include picking, lifting, scraping, vacuum, sweeping, combing, and clipping. Ang ibig sabihin ng collection of evidence, kapag nahanap na at natukoy na ang mga ito, kailangang gumawa ng mga pag-iingat upang maiwasan ang pansalaw, contamination, o paglipat kasama ang mga diskarte sa pagkolekta, ang pagpili, pag-angat, pag-scrap, pagwawalis ng vacuum, pagsusuklay at pag-clip. Next, inventory of evidence. This certificate from the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group documents an inventory of items seized during an operation. It lists the type of operation, nature of case, person arrested, date, time, place of arrested, and items seized. Ang ibig sabihin ng inventory of evidences, ang sertipikong ito mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ay nagdodokumento ng inventaryo ng mga bagay na nasasamsam sa isang operasyon. Inililista nito ang uri ng operasyon, uri ng kaso, mga taong inaresto, petsa, oras, lugar ng pag-aresto, at mga bagay na nasamsam. Next, preservation of evidence. An investigation
An investigator should place most evidence into paper. Containers such as bags and envelopes evidence packaged in plastic bags may be exposed to moisture, stinging, deterioration, and risking environ- environmental contamination such as mold and destruction of usable DNA or other trace evidence. Ang ibig sabihin ng preservation of evidence, dapat ilagay ng isang investigador ang karamihan sa mga ebidensya sa mga lalagyan papel tulad ng mga bag at sobre. Ang ang ebidensyang nakabalot sa mga plastic bag ay maaaring malantad sa moisture, mapabilis ang pagkasira at mapanganib na contamination sa kapaligiran tulad ng amag at ang pagkasira ng mga gamit ng DNA o iba pang bakas na ebidensya. Bible Bible verse John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Ibig sabihin naman Bible verse 1:3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's all po. Thank you for watching and salamat po.